kayo, mga anak na tuwirang minamahal. Tanto ng lubusan at may buhay ay noon, ngayon at kailanman may gagawin sa inyo. Nako, manalig ka, biyaya yan. Mga minamahal na anak niya, buhay nga po bang Diyos? Buhay nga po bang Diyos? Naku, Panginoon ko at Diyos ko, sabi ng tao, puro daing, puro hinaing, ayaw namang kilalanin ang magbibigay kahulagpusan sa kanyang tinataglay. Alam niyo po, naranasan niyo na po, baka bumagsak yan si Ribulto ng Angel. Ano, kinakadyot lang po yan, oh. Oh, layo nang naaabot, ah. Oh, sige po. Maaga pa po, no? Yung uuwi sa inyo na malapit, makakapaglaba pa. Di po ba? O, hindi mo naman masasabing, hinaplos ako, hindi ako pwedeng maglaba. Hinaplos ako, hindi ako pwedeng maghugas ng pinggan. Yan po ang kabutihan. Kahit hindi ka haplusin, kahit hindi ka masayihin, manalig ka lang, gagaling ka. Tama po ba yun? Oh, ano po bang ginawa doon sa may stage 3? Sa Atay? Wala. Ikaw, wala pang stage eh. Buhay po ba ang Diyos? Kaya manalig ka. Pag chinek up ka, clear, normal. Ano po? Panaligan nyo po yung imposible ay maging posibleng mangyari. Huwag po kayo, alam nyo po kung minsan ang kinamamatay ng tao, hindi yung sakit niya. Totoo po yan. Yung nervyos, yung takot, yung pag-aalala, hindi na makatulog, hindi makakain, hindi makali, hindi makahinga, kaya, ayun, sa halip na dati hindi siya tumataas ang presyon, tumaas ang presyon niya sa takot niya, sa pag-alala niya, sa puyat niya, sa galit niya. Ba't ganun? Ba't ganyan? Bakit yung iba? Bakit? Dapat po, wag mong tinatalatan mo pa. Ba't yun masama? Hindi pa siyang magkasakit. Ba't yun masama? Ba't di pa siyang mamatay? Ba't ako pa? Nako, wag niyo pong ginagawa yan. Masama yan. Ano? Pag nagkasakit ka, sabihin mo, Diyos ko, patawarin niyo po ako sa lahat kong naging kasalanan. Kung ano man po ang aking pagkukulang at kamalian, patawarin niyo po. Kung aking kalabisan ay nagawa'y patawad po. Hindi yung, ba't ako nagkasakit? Ba't hindi pa si ano? Ba't di pa si... Di po ba? Bakit yun? Kasama ka. Bakit hindi siya nagkakasakit? Ba't akong nagpapakabuti, nagkasakit? Ba? Kagaling niya, wala siyang kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat po hindi ganon. At kapag nalaman naman ninyo yung kapwa niyo umaasenso, magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi po pag may kapwa umaasenso, sasabihin, saan naman niya kinuha yung pinag-asenso niya? Ba't naman bakit kaya ganon? Sa halip na matuwa
Nagagalit, paano? Alam niyo po, ayaw ng Diyos yan. Kailangan pag nakita mo, ang kapwa mo'y nakikinabang at mabuti ang kinakamtan, magpasalamat ka. Ipanalangin mo pang ikaw ay gayon din na mata mo mo. Kaya lang ay umiiralay inggit. Ano? Kaya, anong mangyayari sa buhay ng tao kung laging ganun? Dapat po, ang masakit sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo, upang mapatotohanang ikay anak ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung minsan naman ang daming tanong ng tao sa kapwa niya, ang daming inuurirat. Yung pala, chinichismis lang niya. Ay, alam niyo po, pinakamasarap palang mabuhay, yung wala kang iniisip kahit ano. Ano? Kundi ang iniisip mo na lang, paano kaya ang bawat maghapon mo ay makilala at madama mo ang Diyos. Yun ang pinakamasarap po. At kapag ganyan na ang isip nyo, wala nang papasok na iba-iba. Araw-araw gawin nyo pong ganon. Yung routine ng buhay ninyo, araw-araw, ang isip at damdamin nyo, ilagak nyo sa Panginoon. Tingnan nyo po kung pumasok pa yung kung ano-ano. Wala na. Kaya lang ang tao, siya nagbibigay ng problema sa buhay niya. Hindi naman niya dapat alamin, inaalam niya. Hindi naman niya dapat problemahin, pinuproblema niya. Hindi naman niya dapat gawin, ginagawa niya. Dapat po kung ano kalooban at kagustuhan ng Panginoon, gawin niyo. At kayo rin ang makikinabang. Totoo po ba yun? Masarap pong pasyente dito yung nakakaintindi, ano? Pag hindi nakakaintindi, uuwi siyang walang dala. Pumunta siya, ang bit-bit niya ipaa, umuwi siya pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Tingnan ko nga po kung may pasuko na diyan. Apo ko, ano po ba'y pasuko? Yung nag-retired. Ay, naku po, Panginoon. Tingnan niyo po. Ano po yung kwento kahapon? Hindi pala kahapon, nung Miyerkules. Ano po? Yung na-stroke, nakapatid niya, dinadalaw niya, nandito, dyan dahil binabanyusan. Siya malakas, mataba, maganda katawan. Pero alam niyo po, binalik sa akin. Apo Kunching, sabi niya, ano po ba yung gamot? Magpa-test ka ako ng cholesterol, ng uric acid, sa sugar, sa ano. Hindi na po magpapainom na lang. Kung gusto mo ako magpa-check up ka, kasi kako hindi mo naman nagagawa lahat yan Alam niyo po, yung nag-text, kasi po yun nga, biglang taas. Kaya, yung pong mga nagsasabi na may tumataas hindi pa nakakaramdam ba? Huwag po. Mas maganda po yung 130 pa lang, 140 may nararamdaman ka na. Para nang sa ganun, naagapan mo. Katulad nun, bigla, walang naramdaman. Di po ba? Kaya, kayo pong lahat, hindi naman ito magaganap kundi kalooban. Ano po? Kaya ibig sabihin, ano po hinahanda ng Panginoon sa inyo? Yung inyong kaluluwa, no? Sino po gustong mamatay? Paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan niya? Ayaw niyong mamatay. Sige, dudugtungan ko po. Sino po ang gustong mamatay ang lupang katawan? Para mabuhay ang spirito sa kanyang katauhan at ang kaluluwa niya ay may salba. Wala pa rin. Naku po, Panginoon ko, Diyos ko. Alam niyo po, ang sinasabing mamatay ang katawan, yung pong isip at damdamin, yung kaisipan mo na
Dati kang magagalitin, masama isip mo sa kapwa mo, kung ano-ano iniisip mo sa kapwa mo, masama damdamin mo sa kapwa mo, papatayin yun ng Diyos, Espiritu. Mamamatay po yun. Babaguhin ka niya, babaguhin ang pag-iisip mo, babaguhin ang pandama mo, kaya yung pananaw mo sa buhay ay maiiba. Ano po? Sino po ang gustong mamatay? Nako, wala pa rin naunawaan. Sige po, bahala na kayo, magsuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang ibig sabihin, yung mamatay. Ay, Panginoon ko, yung mga matay ng tao. Ayaw mo pang mamatay. Ay, Diyos ko. Mamatay, yung pag-iisip at damdamin yung hindi tama. Yung mamatay ang laman. Mabuhay ang espiritu. Sino po ang gustong mamatay ang laman? Wala pa rin. Buhay na kayo. Buhay po ba, Diyos? Ay, talaga naman. Alam niyo po, di ba kung minsan may naglason, nabuhay pa rin. Minsan naman natulog, di na nagising. Mayroon daw pong kamatayan na di kagustuhan ng Diyos. Mayroon namang kamatayan na siya nang nagtakda. Ano po yon? Yung kinikikil yung buhay niya na hindi pa nakatakda. Subalit yung hinintay niya yung takda niya, ang Diyos na may kaloob nun. Ano po? Kaya lang, ihanda mong ibigay sa Kanya yung sarili mo, mamatay ang damdamin mo at katauhan yung pag-iisip mo. Dapat po ngayon din nakatanda na. Dapat mamatay yun. Ayaw nyo pa rin. Naku po, bukas ganyan pa rin kayo. Buhay po ba ang Diyos? Naku po. Bukas po pagbabalik mo, nakinig ka ng mula kanina, nakikinig ka ng mensahe, pagdating mo sa inyo, PI ka nga na. Gano'n na naman. Nakakita ka ng hindi ayon sa kalooban mo, nagalit ka na naman. Nakarinig ka ng hindi mo gusto, nagalit ka na naman. Yun po ang sinasabing dapat ay mamatay sa tao. Ay, kahirap magpaliwanag, umuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Nako, Panginoon ko at Diyos ko. Talaga pala, alam niyo po, kaya nga ayoko ng guro Kaya kahit ako'y may pera, halimbawa pinag-aaral ako ng magulang ko noon, ayaw ko ng teacher. Kasi po hindi ako matyaga. Hindi ako matyaga nung panahon na yun. Ayaw ko ng maulit-ulit, alit-ulit. Abe, kung ano yung ayaw ko, binigay ng Diyos. Ayaw ko rin po ng doktor kung magkakapera kami kung ako'y pag-aaralin. Bakit? Madirihin, matatakutin. Ayaw ko po ng tumitirik ang mata. Ayaw ko nung may kulangot. Kung ano-ano makikita mo sa tao. Pero sabi nga po ng tao, pero subalit, pasubali. Dahil ito binigay ng Diyos, ba't po natanggap ko? Ba't nakaya ko? Pero Diyos ko, nagnanaknak na sugat. Napakabango. Napakabango. Natanggap mo dahil sa Diyos. Kaya, yung pong mahirap tanggapin, pag ang Diyos ang nasa inyo, matatanggap nyo. Yun po ang ibig sabihin. Kaya dapat mamatay ang inyong pagkatao. Yun po, dapat mamatay yung pagkatao nyong isip at damdamin para mabuhay ang yan. Sino po ang gustong mamatay? Ayaw pa rin. Umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Minamahal. Kaya, ba't kaya si Apo Konsing gusto akong mamatay? Bandang huli bukas, pineka ako babalik doon. Kaya ako nandun para magpagamot Pagkatapos gusto niya akong mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, pag namatay ang inyong damdaming pagkatao at yung isipan ninyong damdamin, marami pong
mababago sa inyo. Subukan po ninyo. Papatayin nyo na ngayong oras na ito. Naku po naman, Hapukonche, kaya nandito ako. Gusto ko pang mabuhay. Ba't di po ninyo maunawaan yun? Habang hindi namamatay ang iyong... Nako, Diyos ko. Kahirap. Alin ang dapat mamatay para matanggap mo ang Kristo? Alin po? Kailangan mamatay ang laman at mabuhay ang Espiritu. O, sinong gusto mamatay ang laman? Sabi, ay, Panginoon ko at Diyos ko, buhayin mo po ang kanilang pangunawa at buksan. O, sinong gustong mamatay? Tignan mo naman niya yun. Kasi na dumakas. Naku, Panginoon ko. Mga buhay lahat ang inyong pananampalataya. Mga buhay lahat ang inyong pangunawa para matanggap niyong dapat mamatay ang laman nyo at mabuhay ang Espiritu ng Ama at ng Anak sa pamamagitan ng kanyang kahiwagaan, kadakilang taglay at kapangyarihan na binahagi sa Espiritu Santo. Doon, makikilala mo na ang Diyos mong tinatawagan, mararamdaman mo na ang Diyos mong tinatawagan, at mababatid mo na ang dapat niyang gawin sa'yo at dapat mong magawa para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Oh, narinig mo na. Umuugong pa ba? May kulang pa, dagdagan mo para mawala ang pag-ugong ano. O, kayo po. Tayo. Yan. Upo. Tayo. Upo. Pag nagpapahilot po kayo, hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? Oh. Hanggang saan? 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 Ba't dyan? Parang di totoo yung sinasabi mo. Dapat dito dumadaan yan, hindi sa tiyan. Hanggang saan? Oh, hanggang saan? Hanggang saan? Tagos hanggang paa? Mama po. O ikaw, hanggang saan? Hanggang saan? Ha? Oh, hanggang daan. Oh, hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan nga? Oh. Oh, dito. Hanggang saan? Masakit. Ba't umiiyak ka? Maria, palida nakasalata na. Oh, hanggang saan? Yan. Hanggang saan? Hindi ka na... Saan mo, diba? Hindi. Saan ang ganyan? Oh, hanggang saan? Yung totoo, nararamdaman ko hanggang saan.
Hanggang saan? Saan? Di ba alam ituturo mo? Hanggang saan? Hanggang saan? Talagang wala dyan. O, hanggang saan? Hanggang saan? Hanggang saan? O. Saan? O, tumayo ka nga. O. Sakit. Hanggang saan? O, hanggang saan? 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 Yan. O, lakad. Bitaw. Sige, makipagunahan ka sa kanya. May lakwa na ka kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Huwag kang umiyak para makakad ka ng diretso. Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Sulong, lakad. 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 Sige, upo. Oh, gagamitin mo pa ito. Ha? Pamimigay mo na. Kanino? Sa mga tao. Oh, gusto niya. Katotohanan, walang nauna na di mahuhuli. Walang nahuli na di mauna. Tao, kalooban nyo'y nasusuri ko. Damhin ninyong katotohanan, makalalaya kayo. Bawat isang anak ng Ama may takdang kaukulan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahana. 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 Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? O, tayo na. May bukas pa
Bukas po, pwede kayong bendisyon na. Mayroon po kaming tutunguhan ngayon ano po. Kaya, pwede po ba bukas? Nano! Kang Manumbay. Nalakad ka na. Mag-practice kayo sa bahay. Magpagawa kayo ng yung kawayan. Tuwing umaga nandun, tapos yung hinahatak. Yan, ganon, para tumibay. Ano po? Tayo. Bakit po? Ilang araw ka na ba?